Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service sa gabing ito. Sa gabing ito, Panginoon, sa iyo lamang ang papuri at pagsamba at ang iyong makapangyarihan ay magpakailanman. Amen. At tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang gabing ito. At sa ang aming pag-awit, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ikaw ay mapapurihan at mapasalamatan. Hallelujah! Pagpupuri at pagsamba. Pagpupuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ay siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri at pagsamba. Pagpupuri at pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ay siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ay siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, Panginoon. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ay siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan ka, Panginoon. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Ika'y pasasalamatan magpakailan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lagi ka po namin, Jesus, pupurihin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong pagmamahal.
Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa iyong dakila at napakawagas na pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat muli sa gabing ito, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magkasama-sama bilang iyong mga anak upang magnilay ng iyong mga salita na nagbibigay ng buhay, kalusugan at kalakasan sa aming kaluluwa. Ama, pinagkakatiwala po namin sa inyong bawat sandaling lilipas. Mangusap po kayo at malaya niyo pong gawin ang nais po ninyo sa bawat isa sa amin. Nananalig po kami na sa mga sandaling ito, ang iyong mga salita na aming mapagninilayan ay hindi lamang magbibigay sa amin ng kalakasan. Ito, Panginoon, ay patuloy na magdadala po sa amin sa lubos na kaunawaan kung sino kami dahil sa Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Hayaan niyo po na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay patuloy po na mag-umapaw at managana ang katotohanan ng buhay na meron kami bilang minamahal mong anak sa Panginoong Hesus. Patuloy namin, Panginoon, dinudulog sa inyo hindi lamang ang mga kapatid namin na nandiyan po sa sanctuary, kundi maging yung mga kapatid namin nakakasama namin sa online. Ano man ang kanilang kalagayan sa mga oras na ito, we believe, Father God, na hindi po aksidente ang sandaling ito. Ito po ay plano mo upang patuloy kaming katagpuin at iparanas ang katapatan ng iyong mga pangako sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa tagumpay ng iyong kalooban. Patuloy ka naming pinupuri, dinadakil at pinapasalamatan sa mga biyayang patuloy mo pang ipadadaluyin sa bawat isa sa amin. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Isang pinagpalang Refuel Wednesday po sa ating lahat. Ako po si Pastor Noel, kasama si Pastora Michelle, na bumabati po ng isang pinagpalang araw, umaga man, o tanghali, o gabi po diyan sa Pilipinas, na atin pong napapakinggan ang gawain ito ng Panginoon. Kamusta na po kayo? Kami po, sa biyaya ng Panginoon, ay nakapagpapatuloy po sa kanyang napakabuting plano at layunin sa ating buhay. Mga kapatid po natin na nandiyan sa sanctuary, nais po nating i-shout out. Ang mga kapatid natin sila, ayan, syempre, ang ating worship team, sa pangunguna nila Ate Mitch, Ate Lay, si Shin at si JL. Ayan. Si GN ba? Si Shin. Si Shin yan. Okay, ganun din sila Ate Lina, kanyang anak, si Brother Randy, si Sister Charmaine, Auntie Tita, Ate Malu, at si Darrell na nandyan po sa sanctuary. Ayan. Salamat sa Panginoon. Sa mga kapatid po natin na kasama naman po natin sa online, nakita ko po si Pastor Lito Rabino, si Bishop Pastor Ernie Cabtalan. Ayan, siyempre po ang ating pong tatay sa pananampalataya, si Bishop Willie Lainez, si Nanay Ann, at lahat po ng mga pastor diyan po sa The Life Giver Church worldwide, diyan po sa Pasig. Ganon din si ang ating mga kapatid, Sister Julex Balyeras, ayan. Si Fatima diyan sa Germany. Sino pa po ba? Sister Emma, ayan. Sister Gigi Arong, ayan. Si Kuya Mulong, ayan. Si Sister Alicia, ayan. At sa iba pa natin mga kapatid na nakaantabay po sa ating pong Refuel Wednesday. Sister Emma at lahat ng mga taga Manuyo Dos, diyan po sa Las Piñas. Amen. Purihin, pasalamatan po ang Panginoon sa pagkakataong ito na muli po tayo ay makapagnilay ng simple mensahe ng Panginoon upang tayo po ay patuloy po na makapanatili sa bunga na kanyang ipinuproduce sa buhay po natin. Napakaganda po nung pagpapaliwanag po patungkol po doon sa ugnayan na meron po tayo sa Panginoon na ibinahagi ni Bishop Willie. Naging malinaw po sa atin na ang mensahe po sa John chapter 15 ay para sa mga mananampalataya na nakipag-isa na sa Panginoong Hesus at wala po itong kinalaman patungkol sa
sa kaligtasan or kahatulan kahatulan sa impyerno. Hindi po yun ang tinutukoy ng Panginoon sa John chapter 15, kundi ang kanya pong ipinapaunawa ay kung anong buhay meron po ang bawat taong nagpasya na tanggapin ang Panginoong Hesus na personal na tagapagligtas, hari at Panginoon ng kanyang buhay. At kapag tayo nakaugnay sa Panginoon, yung pong salitang tatanggalin o puputulin sa John chapter 15 ay hindi po nangangahulugang may hiwalay tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon mismo nagsabi na walang sino mang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig at walang makakaagaw sa kanyang mga kamay sa lahat ng ipinagkatiwala ng Ama. At kung sinabi yan ng Panginoon, mapapaniwalaan, mapagtitiwalaan po natin, mapapanatag po tayo na yan nga ang tunay na hindi lang gagawin, kundi ginagawa na ng Panginoong Hesus sa buhay po natin. Patuloy niya tayong tinuturuan, patuloy niyang ipinapaunawa po sa atin kung gaano po kasarap, gaano kasagana ang buhay na galing po sa Kanya, na ipinagkaloob niyo po sa atin. So, nung tayo po ay manalig sumampalataya sa Panginoong Hesus, ay nagkaroon po tayo ng tinatawag na bagong kalikasan, yung ating pong bagong pagkatao. At yan ay yung pagkatao na buhay na ni Jesus ang bumubuhay po sa atin. Yung lumang pagkatao ay namatay na. Ito ay ipinakong kasama ng Panginoong Hesus sa krus. So ito po yung unang side ng cross, no? Sa buhay po natin. Si Jesus ay namatay tayo para sa mga makasalanan, upang tayo mga makasalanan ay gawing matuwid sa pamamagitan po niya. No, inako niya ang kaparusahan sa ating mga kasalanan upang maako natin ang mga pagpapalang nagmumula po sa Ama sa pamamagitan po niya. So, kaya ang ating buhay na nasa Panginoong Hesus ay paglalakbay sa napakayamang biyaya na kaloob po sa atin ng ating Ama. Yun lang minsan dahil sa sistema na in-establish sa Satanas sa mundong ito na pamamaraan ng tao para abutin ang pamantayan ng Diyos, minsan iniisip natin na kahit na po yung pagganap natin dun sa Great Commission o dakilang atas ng Panginoon, ang akala natin ito'y obligasyon na kailangang pagsikapan sa ating sariling lakas. Narinig ko nung nakaraang Miyerkules, sinabi po ni Sister Jean na yung pagsunod dito sa utos na ito sa dakilang ates ng Panginoon ay hindi na po ito yung utos na parang ikaw ay empleyado or alipin na wala kang choice kundi sumunod doon sa iyong amo. No? Ang context po rito ng pagsunod sa dakilang ates ng Panginoon ay lingwahe po ng pagiging anak. No? Obedience is the language of sonship. Dahil anak na po tayo ng ating Amang nasa langit at ang buhay na bumubuhay sa atin ay buhay ng Panginoong Hesus. Lahat po ng inuutos, lahat po ng ipinagagawa ng Panginoon ay magaganap sa buhay po natin hindi bilang obligasyon sa buhay po natin, kundi isang kagalakan at isang natural na pagdaloy ng kanyang biyaya, ng kanyang buhay, ng katotohanan na meron po tayo mula po sa kanya. Kaya pwedeng maging complicated sa isipan ng isang mananampalataya yung Matthew chapter 28. Pero napaka-simple lang ang naisip paunawa ng Panginoon. At yan po yung ating pong hinihiling sa Panginoon na dumating sa pangunawa ng bawat makakarinig ng salita po ng Diyos sa gabing ito. Sa Matthew chapter 28, maunawaan po natin yung Christ's Great Commission. Hindi lamang po ito magpapalalim na ating pananampalataya, kundi mag-i-empower sa atin upang ganapin yung mission mismo ng Diyos, yung mission ng ating Ama sa mundong ito. Gawain niya po ito at hindi po natin ito sariling gawain po ng Panginoon na ibalik ang bawat tao sa kanyang piling at
isang pamilya ng Diyos na matagal na po niya po itong nakita. No? Before the foundation of the world, before the creation of anything, ang Diyos ay nangarap na at nakita niya ang isang sangkatauhan na tatawagin niyang mga minamahal na anak na kay Kristo Jesus. Kaya minsan, lagi niyo pong narinig sa akin na doon sa Genesis nung sinabi ng Diyos, let us create man according to our own image and likeness. Hindi lamang po yung isang tao na si Adan ang kanyang nakita at hindi lang din po si Eva. Ang nakita po ng Diyos ay isang katauhan na nasa Panginoong Hesus. Isang katauhan na nabubuhay sa buhay ng minamahal na anak ng Diyos. Na kung saan ay ang Diyos ay nananahan sa piling po natin upang maihayag ang katotohanan ng kanyang kalikasan, ng kanyang pagiging Diyos ng mapagmahal na Ama sa pamamagitan po ng kanyang mga anak. Ang solusyon po ng Diyos sa lahat ng problema sa mundong ito ay ang kanyang mga anak. Pero hindi po lahat ng problema ay masusolusyonan ng bawat by individual, no? O yung bang marami kasing mga Kristiyano minsan yung tinatawag na messianic complex, no? Yung trabaho na ang Panginoon ang gagawa. Yung trabaho na dinisenyo ng Diyos para sa iba. Minsan gustong kunin nating lahat, no, para magawa. Hindi po. Nais ng Panginoon na makita po natin sa panibagong lente ng grasya ng Diyos na siya po ang solusyon sa lahat ng suliranin sa mundong ito. At yes, yan po'y dumadaloy sa pamamagitan ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng simbahan, ng kanyang iglesia, na patuloy po na nagdudulot ng kagalakan sa kanyang puso at patuloy na inihahanda ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. No? Maging po yung pong paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon ay gawain po ng Panginoong Hesus. No? Ang atin lang parte, mga kapatid, ay manalig, magtiwala at manatili sa Panginoon. No? Kaya yung pong mga mensaheng narinig natin nagdudulot ng takot, na para bang yung grasya nagsimula lang nung tayo na born again, pagkatapos mong mga born again ay bahala ka na sa sarili mo kung papaano ka mamumunga, kung papaano ka maghahanda ng yung sarili sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi po ganon ang nais ng Panginoon na makita at maunawaan po natin, kundi yung katotohanan po na mula sa simula hanggang sa wakas, hanggang sa dulo, ang biyaya po ng Diyos ang siyang kumikilos, gumagawa, nagsusupply at patuloy na nagpapaunawa kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa kasalukuyan. So kaya po mahalaga pong matutunan nating yakapin yung pong na may kababaang loob, yung katotohanan na kung tayo po ay magtatagumpay sa anumang mga pinagagawa ng ating Amang nasa langit, ang lahat ng ito ay nagaganap dahil si Kristo ay buhay na ipinagkaloob niya po sa atin. Amen po. Christ is our life. Yan po yung katotohanan. Yung yaman po ng katotohanan na yan, mga kapatid, ay nagpabago po na aking isipan mula po sa pananaw ng isang batang mananampalataya na akala ko ay ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay para magsumikap tayo sa ating mga sarili na ipamuhay ang buhay po na ito. Pero hindi po. Ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng kanyang buhay upang matutunan po natin na tumanggap ng supply ng kanyang buhay. Walang sino man po ang makakapamuhay ng buhay ng Panginoong Hesus sa kanyang sarili. Dahil ito'y buhay ng Panginoong Hesus. Nabubuhay po ang isang mananampalataya sa pamamagitan ng pananatili, pagdepende, patuloy na pananatili at pagdepende
sa Panginoong Hesus na nagbibigay ng kanyang buhay, nagbibigay ng kanyang lakas, at sa kanyang pangalan na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya bago bumalik ang Panginoon sa langit, ay ito po yung kanyang binitawan na mga salita sa kanyang mga alagad sa huling kabanata at mga talata ng Gospel according to Matthew at maging si Lucas, mga kapatid, sa Acts, ay makikita po natin na ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng habilin sa mga alagad. At ito po yung ating babasahin sa oras po na ito. Sa Matthew chapter 28, simulan po natin sa verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So, basahin ko rin po yung Acts chapter 1. Simulan po natin sa verse 4. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, You have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, It is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Now when he had spoken these things while they watched, he was taken up and a cloud received him out of their sight. Sabi po ng verse 10, And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw him go into heaven. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang mga salita na ating pong nabasa at pagninilayan po sa oras po na ito. Sa account po ni Matthew at ni Dr. Luke, nakikita po natin mga kapatid po yung tagpo na ang Panginoon bago niya nilisan yung pong kanyang mga alagad, 12 na lang sapagkat alam po natin ang nangyari kay Judas Iscariote, no? Mas pinili niya po na kunin sa kanyang pamamaraan ang kanyang buhay sa halip na hintayin yung katubusang idudulot ng buhay na ialay ng Panginoon dahil sa kanyang matinding yung remorse sa kanyang maling nagawa. No? Hindi niya naipilit ang Panginoon na gamitin ang kapangyarihan para magrebelde at iwaksi yung imperyo ng Roma na gusto ni Judas. Hindi po yung 30 pieces of silver yung dahilan kung bakit po ipinagkanulo ni Judas ang Panginoon, kundi gusto niyang kontrolin ang Panginoon sa kanyang gustong mangyari. Pero nakita niya iba ang pamamaraan ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng dahas at lakas. Sapat na ang pag-ibig para mabago ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kung mauunawaan lang po ito ng mga mananampalataya at ng mga tao sa mundo, ay hindi po magiging malupit ang tao
sa kanyang kapwa at maging sa creation na ibinigay ng Panginoon. Bakit may mga taong parang walang pagpapahalaga sa buhay at napakalupit? Ang dahilan po nito ay dahil hindi po nila naunawaan at naranasan ang patuloy na pagyakap ng pagmamahal ng Panginoon. At tayo po na nakipag-isa sumampalataya sa Panginoong Hesus, nasa atin po yung pong dakilang atas na yan ng Panginoon na humayo. No? Hindi po mahahayag ang katotohanan ng buhay ng Panginoong Hesus kung tayo pong sumampalataya at nakipag-isa at nananatili sa Panginoon ay magpapainit lamang ng upuan sa simbahan. O kaya naman ay ititikom ang ating bibig sa mga pagkakataong dapat po nating ipinahayag ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Kaya ang Panginoon nagbigay po ng dakilang atas sa mga mananampalataya na humayo, no? Humayo sa buong sanlibutan. Hindi po yan nakakahon sa pag-alis lamang ng isang lugar patungo sa ibang lugar, kundi kung saan tayo dalhin ng Panginoon, kung saan tayo naroroon ngayon. At doon nga nagsisimula po yan sa ating kanya-kanyang mga Jerusalem, yung ating pong inner circle, yung ating pamilya, yung mga taong malapit sa atin, kung saan tayo ay isinilang, kung saan tayo lumaki. Ayan, nagsisimula po ang pagganap sa dakilang atas ng Panginoon, una sa ating mga mahal sa buhay. At pagkatapos po niyan ay sa mga extended family, sa mga kaibigan po natin, hanggang sa kung saan tayo dalhin ng Panginoon. Saan lugar man tayo naroon, sa ating pong workplace, kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay estudyante sa eskwelahan, o ikaw ay negosyante, anumang negosyo, o ikaw man ay atleta, anumang sports yung iyong kinalalagyan, yan ay lugar na kung saan ay pwede tayong mag-witness, magpatotoo kung sino ang Panginoong Hesus at kung ano ang nais po niya na ganapin o gawin sa buhay po ng mga tao sa ating kapanahunan. So, mga kapatid, isang simpleng mensahe lang po yung, alam ko mayaman po ang mensaheng ito. Marami pa tayong maririnig na talaga pong magbibigay ng kalusugan sa ating kaluluwa. Katulad ng mensaheng binigay sa atin ni Bishop Willie, na unawaan po natin na ang sanga na inalintulad ng Panginoon sa ating relasyon sa Kanya ay inaalis mula doon sa kalagayang hindi mabunga, iniaangat niya po tayo, no? Doon sa katotohanan ng Kanyang tinapos na gawa sa krus. Dahil diyan po talaga tayo magbubunga pag naunawaan natin kung ano yung tinapos na gawain ng Panginoon. Sapagkat diyan po tayo nagsisimula na gumawa. Ang paggawa po ng mabuti ay laging nagsisimula sa tinapos na gawa ng Panginoon. Kasi kung hindi, yung mga gawang mabuti na yan ay tinatawag po na dead works ng Biblia. Kasi nag-uugat sa sariling pagkakayahan ng isang tao. Pero pag ito ay nandun sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, yan po ay yung tinatawag na good works na inihanda ng Diyos sa atin noon pa man. Ibig sabihin, bumubukal sa puno, sa walang iba kundi sa Panginoong Hesus. At mga kapatid, dahil tayo nakaugnay sa Kanya, ay meron po tayong may o-offer. Meron po tayong maipapadaloy sa buhay po natin. At ang katotohanan na yan ay all you have to offer to someone is Christ in you. All you have to offer someone is Christ in you. Sa Colossians chapter 1 verse 27, sinabi yan ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 27, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of the mystery, at yung mystery na ito which is Christ in you, the hope of glory. Inihayag ng Panginoon yung kasaganaan ng misteryong ito na walang iba kundi si Kristo
na nasa inyo ang siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Christ in us is not just for us, mga kapatid. Yes, mahalaga po na makita natin yung pong kasapatan ng Panginoon. Christ is enough. He is more than enough for us. But Christ is in us is not just for us. Sabi nga si Kristo ay grasyang ibinigay sa atin hindi lang para huminto sa atin, kundi upang dumaloy at maranasan din ng iba sa pamamagitan po natin. So Christ in us is also for others because all we truly have to offer someone is the life of Christ. Kung meron po ang isang mananampalataya na pwedeng mai-offer na magdudulot ng eternal value sa isang tao, ay walang iba kundi si Kristo na ating buhay. Hindi po yung ating kabaitan, hindi po yung ating mga gawang sariling kabutihan, hindi po yan. Kasi kung yan ang pangahawakan po natin, ay mag-glory to men lang po yan, no? Kaya maraming mga tao po na minsan mas naitatampok yung kanilang gawa kaysa doon sa tinapos na gawa at patuloy na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya may mga pagtitipon minsan na naitataas ang pastor o yung mga minister, yung mga nasa entablado, kaysa doon sa Panginoon na siyang buhay at nagbibigay ng kalakasan upang ganapin yung kanyang nais sa ating kalagitnaan. Kaya mahalaga po, no, maunawaan po ito na kung meron tayong maihahandog, maibibigay, maibabahagi na gustong-gusto ng Ama na dumaloy po sa atin, ay yan po walang iba kundi ang katotohanan ng buhay ng kanyang minamahal na anak na si Kristo Jesus na ipinagkaloob niya po sa atin. So, when you minister to someone, ang gusto pong makita at maranasan ng mga taong ito na ating binabahaginan ay kung yung ating ibinabahagi ay epektibo bang umepekto sa atin. Ibig sabihin ay talagang sa ating mismong personal na buhay ay nagdulot ito ng tinatawag na pagbabago. Kasi kung hindi, parang katulad din po ng mga religious leaders sa panahon ng Panginoong Hesus na nagtuturo ng napakatataas na mga demand ng katwiran, parang umaakit sa Mount Everest pero hindi pa po nila narating kung nasaan yung lugar ng Mount Everest. So, yan po yung ministry po ng kautusan sa Lumang Tipan. No? Binigay po ito sa bayang Israel upang ibigay ko ano yung pinili nila na pamamaraan at maipamuka sa pamamagitan nito yung kanilang kahinaan at hindi hindi nila kayang ganapin na kanilang ipinagmamalaki sa kanilang mga sarili. Even yung pinaka-the best na tao sa Lumang Tipan ay hindi po naganap ang kautosang ibinigay ng Diyos kay Moses. Pero nang dumating ang Panginoong Hesus, siya'y puspos ng katotohanan at kagandahang loob. Siya po ang persona ng grasya na nakita, nahawakan, naranasan ng mga unang mananampalataya. At hanggang ngayon ay hindi tumitigil ang Panginoon sa kanyang paggawa ng kabutihan at pagbabago sa buhay po ng mga taong nanalig at nakipag-isa sa Kanya. So, hindi lang po yan para sa atin, kundi para dumaloy din sa pamamagitan po natin. So, Christ in us is not just for us. Christ in us is also for others. Yan po ang isang katotohanan na nais po ng Panginoon na makita po natin dito. Matapos magtagumpay ang Panginoon sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, maging ang libingan na hindi po nagawang pigilan ang Panginoong Hesus, ang kanyang taglay na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbangon sa Panginoon mula sa libingan, ay siya ring Espiritu na ipinagkaloob niya po sa atin ngayon.
Kaya ang bili ng Panginoon sa mga unang mananampalataya, wag na wag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi dumadating ang ipinangako ng Ama na sa mga huling araw ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. At nung araw ng Pentecostes ay bumaba ang Espiritong Banal, sinilang ang Eklesiya, ang katawan ng Panginoong Hesus na punong-puno ng buhay, ng kalakasan. Hindi po anemic ang isinilang na iglesia, kundi punong-puno ng buhay ng Panginoon, punong-puno ng kalakasan, at yung mga duwag at mga matatakutin na mga alagad ay naging matapang. Isa po dyan, nakita natin si Pedro na nangaral, at sa pamamagitan po ng kanyang pangangaral ay libo-libo ang mga taong kumilala at tumanggap sa Panginoong Hesus. So, ngayon nabago na, libo-libo na yung preaching pero wala wala pang kaluluwang tumanggap sa Panginoon. Ano kaya ang dahilan? Ang dahilan, naging obligasyon po sa atin yung pagganap sa tinatawag na Great Commission. No? Sa halip na maging passion po natin, ito po yung maging kagalakan po natin sa ating buhay. Now, ano po yung bigyan ko lang po kayo ng mga 5 simpleng na makikita nating resulta kapag dumaloy ang buhay ni Kristo, ang kanyang gawang mabuti sa pamamagitan po natin. So, ulitin ko po, all you truly have to offer as a minister is Christ in you. No? Hindi po ang sarili po natin. No? Mapapahiya at mabibigo lagi tayo kapag sarili lang natin ang ibibigay natin sa tao. Kaya may mga taong gumagawa ng mabuti na pagod na, nagsawa na. Bakit? Kasi galing lang sa sarili. Yung mga magulang na lumayo at nag-OFW, tinulungan ng mga kapatid at mga kaibigan para makapag-aral, matugunan ka ng pangangailangan. Abay, nung nagkaedad na, dun lang na-realize na yun lang pala yung magiging bunga ng kanilang mga pagsumikap at pagpupunyagi. Kasi hindi nga po, kahit po ang mga magulang sa kanyang mga anak, ang pangunahin nating tungkulin ay maipakilala ang Panginoong Hesus na kanyang buhay. Upang pag ang ating mga anak ay dumaan sa mga circumstansya, mga hamon ng buhay na ito, ay magkaroon ng emotional maturity, magkaroon ng spiritual maturity, magkaroon ng mental maturity ang ating mga anak na harapin ang mga challenges sa katotohanan ng si Kristo na kanyang buhay, ang source ng lahat ng lakas, tagumpay, at katatagan na kailangan niya sa buhay po na ito. Yan po ang ating pangunahing tungkulin sa ating mga anak, ang makilala nila ang Diyos bilang mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng buhay na ibinigay ng Panginoong Hesus. So, what is the overflow of Christ's life doing good works through us? As we walk by faith, then yung mga taong yung mga na may ministeran po natin, makakaranas po sila ng katotohanan ng buhay ng Panginoong Hesus. Katotohanan ng kanyang pag-ibig, yung transforming power na dumadaloy po sa buhay po natin. What is the overflow of Christ's life doing good works through you? Unang-una po dyan, God is glorified. Luluwalhati po ang Diyos at hindi po ang tao. Sa kaharian ng mundo, ang niluluwalhati ay talino, lakas at galing ng tao. Yung mga achievements ng tao, yung mga pangarap niya sa kanyang buhay na mapabuti sa mundong ito. Lahat po ng yan ay mabuti, no, kung manggagaling sa Panginoon. Pero kung manggagaling yan sa sariling lakas ng tao, ay wala po yang maidudulot. Ang bayang Israel ay isang napakagandang halimbawa po ng lahi ng sangkatauhan, kung saan kaya sila pinili ng Panginoon dahil hindi sila ang pinakamalaki o sila ang pinakamalakas. Hindi po. Sila ang pinakamaliit, sila ang pinakamahina. Pero dahil sa mayamang habag at pagmamahal ng Diyos, hanggang ngayon ay nag-i-exist pa rin ang lahi, ang bayang Israel. Dahil sa katapatan ng Diyos
na nangako sa kanilang ninunong si Abraham. Na kung saan inabot din tayo ng pananampalatayang ito ni Abraham nung makilala po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So mga kapatid, hindi tayo pinili, hinirang ng Panginoon kasi dahil tayo ay malakas, tayo ay malaki, dahil tayo ay mas maraming magagawa. Hindi po yun. Kundi dahil sa mayamang habag at pag-ibig ng Diyos. Alam niya na walang tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Pero kung sa pamamagitan niya, tayo po ay mananatilit magpapaubaya. Yung mga bagay na nais ng Diyos na gawin ay mahayag sa mundong ito. Sa mga sisidlang hinahamak ng mundo. Pero sila pala yung gagamitin ng Panginoon. Yung itinuturing ng mundo na walang halaga, itinuturing ng mundo na maliit, mahina, at walang magagawa. Eksperto po ang Panginoong Hesus kung paano niya ihayag ang kanyang kalwalatian at maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang bunga na nais na ipadala, ilabas sa bawat isa po sa atin. Sabi po ng John chapter 15 verse 8, "By this is my Father glorified." Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 15 verse 8, "By this is my Father glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples." Napaparangalan ng Ama kapag ang bunga ng Panginoong Hesus ay dinadala at tinataglay po natin at napatutunayan na tayo nga ay tagasunod ng Panginoon. Na tayo ay nabubuhay dahil po sa pagsunod sa Panginoon. Ibig sabihin, dahil tayo ay anak ng Diyos, yung lingwahe po ng pagiging anak ng Diyos ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Napaparangalan ang Ama sa bunga ng kanyang espiritu na nagpuproduce ng bunga ng katangian ng Panginoong Hesus sa ating pagkatao. Yung ating pong pagiging mapagmahal na walang kondisyon, yung pagiging panatag sa gitna ng mga kaguluhan sa mundo, yung pagiging mahinahon, pagiging mapagpigil sa sarili. Alam po natin na lahat ng yan ay hindi po bumubukal sa ating sarili lamang na pagsusumikap o kakayahan. Ito ay idinudulot ng buhay ng Panginoong Hesus na pinadadaloy ng Banal na Espiritu sa ating pagkatao. Ang parte lang po natin ay manatili at patuloy na tanggapin ang supply na nagmumula sa ating source na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ang resulta niyan ay kalwalhatian ng ating Ama. Naluluwalhati, pinararangalan ng Panginoong Hesus ang Ama at napaparangalan naman ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nagdumadaloy at nagsusupply ng buhay at nagdudulot ng bunga sa ating ugnayan sa Kanya. Pangalawa mga kapatid, what is the overflow of Christ's life doing good works through us? Your life bears witness of Christ. Yung buhay na tinataglay mo na ngayon ay nagdadala ng pagpapatotoo sa katotohanan ni Jesucristo. Na siya hindi lamang isang kasaysayan, hindi lang siya isang kwento, siya isang karanasan sa bawat araw-araw ng ating buhay. Sabi ng John chapter 1 verse 6 to 8, "There came a man sent from God whose name was John. He came for a witness that he might hear witness of the light, that all might believe through him. He was not the light, but come that he might bear witness of the light." Katulad ni Juan Bautista, siya po ay saksi at nagbibigay ng patotoo sa liwanag. At ang liwanag na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kumbaga, yung sindi ng kandila, yung buhay, yung liwanag na nasa kandila, ay yan yung buhay ng Panginoong Hesus na nasa ating espiritu.
Kaya sabi ng Biblia, ah, ang liwanag, the spirit of man is the candle of the Lord. No? Ang spirito ng tao ay kandila ng Panginoon. Bakit? Dahil yung liwanag, yung buhay, yung nagbibigay liwanag sa isang kandila ay buhay yan ng Panginoon. Tayo po ay tumatanggap lamang. At habang pinapayagan nating magliyab ang kanyang buhay, ang katotohanan ng kanyang pag-ibig sa ating pagkatao, mga kapatid, nahahayag sa mundong ito ang katotohanan na si Kristo ang ating buhay at lahat ng mabubuting gawa na hahayag sa buhay po natin ay gawa po ng Panginoong Hesus na nasa atin. Amen po? So, magbibit-bit po tayo ng pagpapatotoo sa katotohanan ng buhay ng Panginoong Hesus. Pangatlo po, you will be equipping the saints. Yes, you will be equipping the saints. Akala ng iba, yun lamang mga tinatawag na mga godfather sa pananampalataya, yung mga highly spiritual lamang ang pwedeng gamitin ng Panginoon para mag-equip ng mga mananampalataya. Hindi po. Katulad po ng paglalarawan ng Panginoon sa kanyang eklesiya bilang kanyang katawan. Kung anumang parte ng katawan tayo inilagay ng Panginoon, kung tayo magiging malusog sa ating ugnayan sa Panginoon, nagdudulot po ito ng kalusugan sa iba pang bahagi ng katawan. So, you will be equipping the saints. Huwag mong problemahin kung paano magiging malusog ang iba sa kanilang ugnayan sa Panginoon. Huwag tayong maging fruit inspector. No? Minsan nagiging tagapag-inspect tayo ng bunga. Teka, yung bunga mo ganito pa. Hindi yan ang panawagan po natin sa Panginoon. Ang panawagan natin sa Panginoon ay manatili at tanggapin ang kanyang buhay na sinusupply at ang kanyang bunga ay manatili po sa atin. No? At sa pamamagitan po ng kalusugan na tinatanggap natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng bunga na nagmumula sa kanya na nais niyang i-produce sa buhay po natin, ay mapapagpala ang ibang mga mananampalataya. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, and he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of service. So, ang Panginoon ang nagbibigay sa kanyang simbahan ng mga kaloob niya. Actually, ito'y buhay mismo niya. Ito'y ang Panginoong Hesus mismo ito, ibinigay niyang regalo ito sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ay meron siyang mga lingkod na pinilit hinirang para maging apostol. Ibig sabihin, ma-establish po tayo dun sa pinaka blueprint ng katotohanan ng buhay ng Panginoon, ng plano ng ating Ama, na tayo po ay lumakad sa mundong ito bilang minamahal niyang anak, na walang ibang agenda kundi ang maging pagkain ay ganapin ang kalooban ng ating Amang nasa langit. So, yung iba ay maging prophets, yung pong kasalukuyang ginagawa ng Diyos, ma-update po tayo sa kasalukuyan niyang direksyon sa kanyang mensahe na ginagawa, yung kanyang ginagawang kasalukuyan sa mundong ito. Madalas inihahayag yan ng mga lingkod ng Diyos na may mga dominant grace sa pagiging prophet. And some are evangelists, and some are pastors and teachers. So, bawat taong nakipag-isa sa Panginoong Hesus ay meron pong kaloob ng Panginoon. Di pwedeng wala. Meron po. At habang yan po ay ating ine-exercise, di natin ipinagkakait sa buhay ng ibang mananampalataya, patuloy po yang lalago, lalo po yan magiging matalas sapagkat napagkakatiwalaan tayo ng Panginoon ng kanyang mga biyaya. So, you will be equipping the saints. Maaring ikaw ay hindi nakikita sa stage,
Nandun ka lang sa likod, hindi nakikita ng ibang tao. Pero yung ginagampanan mong bahagi ay napaka-importante sa kalusugan ng kabuuan ng simbahan. Nakikita ng Panginoon ang bawat puso natin na tumutugon ng, "Yes, Lord, here I am. I am available upang yung capability mo ay mahayag sa buhay ko." Kaya wag po tayong magsawa sa paggawa ng ipinagagawa ng Panginoon. Yung mabuting gawa ay yung pong gawain ng Panginoon na nararanasan natin na gusto po niyang i-extend at padaluyin sa buhay ng bawat isa. So, you will be equipping the saints. Hindi mo ba alam na lumalakas ang bawat isa sa atin? Kami po ni Pastora Michelle, every time na nakikita namin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa, sino man yung pinapatayo ng Panginoon dyan sa pulpito, sino man po yung mga tumatayo para gumanap sa worship, yung pong mga kamay na nagwe-welcome sa mga taong pumapasok sa sanctuary, yung mga taong naglilinis na hindi nakikita ng ibang mga mananampalataya, yung mga pumupunta sa mga fellowship natin, sa mga cell group po natin, sa mga bahay natin, sa mga yung dumadalaw sa mga may sakit, may karamdaman, at maging yung mga nagkakaloob ng may kagalakan. Kitang-kita po yan ng Panginoon at nagagalak po siya. At ang dulot po niyan ay nakakapag-equip po tayo ng ibang mga mananampalataya. No? Hindi po lamang yung pulpito ang instrumento para i-equip ang mga mananampalataya. Hindi po totoo yun. Ang nag-i-equip po sa bawat mananampalataya ay yung pong buhay ng Panginoon na pinapayagan po nating dumaloy sa isa't isa. Yan po ang katotohanan. Pang-apat po, ito po yung daloy ng buhay ng Panginoong Hesus na gawang mabuti na nais niya na ihayag sa pamamagitan po natin. Sa pang-apat po, you will encourage and build up the body of Christ. You will encourage and build up the body of Christ. Yung pagka nakita ka o narinig ka o nakasama ka ng ibang mga mananampalataya, ay napapalakas at napapatatag ang buhay po natin. Yung hindi po tayo yung parang ang kaisipan ay laging nakikipagkompetensya, no? Para tayong nandun sa isang FIBA championship na kailangan magtagisan ng galing kung sino ang pinaka. Hindi po ganoon ang ibinigay sa atin ng Panginoon na panawagan. Ang ibinigay ng Panginoon sa atin na panawagan ay kung saan niya tayo itinanim, doon tayo maging malusog na lumalago at maghayag ng kanyang bunga. At habang nahahayag ang bunga ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po natin, ang dulot nito ay kalakasan sa buhay ng ibang mananampalataya. Dumadami ang nagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi tayo nag-i-inspect ng bunga ng iba, kundi kagalakan po natin na ibahagi yung bunga ng Panginoon sa buhay ng iba. At yan po na-i-encourage at nabibuild up ang body of Christ. Sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 12, to the building up of the body of Christ. No? Yan po yung resulta ng mga kaloob na pinapayagan po natin na i-exercise, padaluyin sa buhay ng iba. At panghuli, mga kapatid, na daloy ng buhay ng Panginoong Hesus na nais niya pong gawin sa pamamagitan po natin, your Christ-likeness will be revealed and Christ will draw others to Himself through you. Ulitin ko po, your Christ-likeness will be revealed. Mahahayag yung buhay katangian ng Panginoong Hesus sa atin at yung pong buhay mismo ng Panginoon na tinanggap natin at dumadaloy sa atin ang mag-aakit at maglalapit sa iba patungo sa Panginoong Hesus. Tayo po'y naging alulod lang, tayo naging daluyan lang. At yung pagdaloy ng biyayang yan na dumadaloy sa atin ay hindi para dali ng tao sa ating mga sarili, kundi para
mailapit sila sa yaman at kasaganaan ng persona ng grasya na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Bunga po ito ng buhay ng Panginoong Hesus. Bunga po ito ng kanyang espiritong nananahan po sa atin. At sa pag ito po ay pinayagan natin kumilos at dumaloy, si Kristo po ang mahayag. Si Kristo po ang magiging kaakit-akit na lalapitan ng mga tao. Kasi alam nila na ang lahat ng nahahayag sa ating pagkatao ay ang katotohanan na si Kristo ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Ama. Sabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 14, dito po ako matatapos sa verse na ito. 2 Corinthians chapter 2 verse 14, but thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. Yung mahalimuyak na bango ng buhay ng Panginoong Hesus ay na lalanghap ng bawat tao sa ating mga paligid dahil sa katotohanan kung sino ang Panginoong Hesus sa bawat lugar, bawat gampanin, sa bawat area na tayo po ay nagiging instrumento at daluyan ng buhay ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, ikaw na nakipag-isa sa Panginoong Hesus ay sobrang pinagpalang lubos ng ating Ama. Kung alam mo lang kung gaano kayaman ang buhay ng Panginoong Hesus na nasa iyo, hindi mo iisipin na wala kang pwedeng maibahagi. Marami kang pwedeng maibahagi. Dahil ang Panginoong Hesus ang panggagalingan ng lahat ng ito. Ang atin lamang pong parte ay maging available sa bawat sandali na gusto ng Espiritu ng Panginoon na kumilos at gawin ang kanyang kalooban sa pamamagitan po natin. At yan po ang pagganap natin sa dakilang atas ng Panginoon. Hindi mo kailangang pahirapan ng iyong sarili, kundi payagan mo lamang na pakinggan at sundin ang direksyon ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Hindi po yung opinyon ng ibang tao, kundi yung direksyon ng Espiritu ng Panginoon ang pinakamainam na piliin at ganapin at lakaran sa buhay na ating pong tinanggap mula sa Panginoon. At sa oras na ito, naanyayahan ko po kayo na lumapit sa trono ng ating Amang nasa langit, anuman po ang inyong mga kahilingan at pangangailangan, anuman ang inyong kalagayan, kalooban ng Ama na ito'y katagpuin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na si Kristo Jesus na ipinagkaloob niya na buhay at katwiran sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa buhay ng iyong minamahal na anak, si Kristo Jesus, na aming tinanggap, hindi lamang personal na tagapagligtas, kundi aming tunay na Panginoon at Hari. Nakarapat dapat lumuklok sa trono ng aming puso at sa bawat puso ng mga taong nabubuhay sa aming kapanahunan. Tulungan mo po kami na makita ang yaman ng buhay na ito. Nang sa ganon ay pag tinignan namin ang aming kapwa, makita namin ang aming kapwa sa mga mata ng iyong pagmamahal, kung paano mo sila nakikita. Salamat po, Ama, sapagkat sa oras na ito, yung mga salita ay nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng kasiglahan na magpatuloy sa takbuhin ng pananampalatayang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Abutin mo po siya na sa oras na ito ay merong nararamdaman na kahinaan sa kanyang pangangatawan. We declare your healing grace sa buhay ni PJ, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa kalusugan at kalakasan mula ulo hanggang talampakan. At ganun din, Lord, sa mga kapatid po namin na humingi ng panalangin sa mga oras na ito. Patuloy namin dinudulog sa iyong banal na paanan ang buhay ng mga kapatid po namin na sa oras na ito ay naglalagak ng kalang mga alalahanin, ng kalang mga kabalisahan sapagkat naniniwala po sila
na ikaw ang aming mapagmahal na Ama na kumukupkup sa amin at sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, walang mabuting bagay na ipagkakait mo sa bawat isa. Salamat po Ama sa iyong malayang pagkilos at pagtugon sa buhay ng bawat isa. Dalangin din namin ang mga kapatid po namin na nakasama po namin sa online, Panginoon. Sila Sister Julix Balyeras, ang kanyang buong sambahayan, Sister Emma Silio Encinares and family, sila Sister Gigi Arong and family. Mga kapatid po namin, Panginoon, sa fellowship sa Baclaran, Panginoon, sa pangunguna nila Kuya Mulong, at lahat ng mga kapatid po namin na nandyan. Sa Manuyo Dos, Panginoon, Sister Alicia Lopez Butalon, at ganun din, Panginoon, sila Bishop Willie Lene, sila Nanay Ann, at lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, lahat ng mga pamilya, Panginoon, dinala po ninyo sa kanilang buhay paglilingkod. Patuloy niyo pong abutin at pagpalain. Maging sila Pastor Lito Rabino, Panginoon, Sister Fe Virador, Pastor Alejandro Alex Olimpo, at ganun din, Panginoon, sila Sister Kaki Rantael, Sister Nora Loreso Estacio, at ganun din, Panginoon, ang kagalingan, kalusugan sa buhay ni Alexa, kaibigan ni Fatima, Samantha. Patuloy mo, Panginoon, na maging si Samantha na alaga ni Sister Banji na nasa Singapore. Yes, Lord, salamat. Alam po namin, inaabot po ninyo sila na yung mapagpala, mapaghimala at mapagkalingang kamay. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at katapatan. Patuloy kang mahayag at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus at ng buong pamilya ng Christ Life Church. Ako po si Pastor Noel, kasama si Pastora Michelle, bumabati po ng isang pinagpalang Refuel Wednesday. Hanggang sa muli natin pagkikita at pagsasama-sama sa mayamang grasya ng Panginoon. God bless us all and thanks be to our God.